Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong May 22 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Bonk kung saan ay mapapansin po natin na ang nabuong candlestick kahapon ay isa pong bullish candlestick at ang kagandaan po nito ay pinatamaan po niya yung ating take profit na naman dito sa presyong 40 digits 34.43. Kaya ayan, take profit na naman po tayo. Ayan, nakakasawa na. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Ayan, ang kanyang 24-hour performance ay bagyang umangat po siya ng 0.94%. Pero yung kanyang performance po kahapon ay laki. Yan, mas malaki pa yung kanyang performance kay as compared dito kay Fluky Ino. Pero yan, ngayon ay medyo bahagyan na po siya, nanghina na po siya. 0.90%. Kasi mapapansin po natin dito sa kanyang chart na mukhang magkakaroon po muna siya ng correction or retest dito. Ayan, yung kanyang 7-day performance naman ay umangat po ng 34.09%. Kaya at least okay pa rin po yung kanyang 7-day performance. Yung kanyang market cap ay bahagyang lumago ng 0.82% at ang kanyang trading volume ay lumago naman ng 7.99%. Kaya nagpapakita po yan na humihina na po yung bullish momentum nitong si Bonk. At syempre, base sa aking analysis po dyan ay makakaranas po muna siya ng isang retest or minor correction. Ayan. Ngayon ay check po muna natin yung kanyang official X account dito kung meron po silang latest or bagong announcement dito. Latest tweet or announcement na maaaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito or sa mga paparating na araw. At ayan, meron po tayo rito 6 hours lamang. You know what time is it? Bonk check. Yan, ano kayang ibig sabihin yan? Sabi niya na, alam mo na ba kung anong oras na? Ayan, Bonk check. Siguro ibig sabihin nito ay i-check natin yung chart natin kay Bonk. Ayan po siguro. Ayan, last 9 hours, the dog and the dog. Ayan, ang aso at ang aso. Ayan. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin yan. Siguro ito malamang si Dogecoin or si Shiba Inu ito. At tsaka ito naman si Bonk. Don't stop bonking no matter what happens. Don't stop bonking. Ayan, wag daw po tayong tumigil sa pagbobonk. Ayan, hindi ko alam kung anong ibig pagkakaintindi ko dito sa bonk ay yung kembot yata. Kung may kembot. Kaya maganda po yan sa kalusugan. Ayan, kasi parang magandang ehersisyo yan sa pangangatawan kung pagkembot ka ng kembot. Ayan, last 16 hours naman ay good morning Bonk, who's ready to help us test our updated voting platform with Realms DAO. Ayan, meron po silang updated na voting platform. Ito po yung ginagamit nila para kung maglalabas po sila ng mga proposal or mga projects ay yung community po ni Bonk ay mag-vote. Ayan, kung sila ba ay sang-ayon or hindi. Kaya ayan, in-update po nila yung platform, yung voting platform nila. Kaya ayan. Mukhang wala naman po akong nakikita na maganda, matinding impact ng kanilang announcement dito sa presyo ni Bonk. Talagang yung nagpapagalaw lamang po talaga rito ay yung si Bitcoin. Ayan, ngayon ay dito balikan na po natin ang pagte-technical analysis dito kay Bonk. Kung saan ay yan, yung mga bago pala, may mga nababasa ko. Meron kasi akong nababasa ng mga komento na nagtatanong yan kung ano ang ginagamit natin na platform. Yan, kung ano yung ginagamit natin na indicators. Kaya ayan, ang ginagamit ko po rito na platform ay ang TradingView. Libre po itong gamitin. Kailangan lamang natin na mag-sign up. Ayan, magagamit na po natin ito. At yung aking ginagamit na dalawang indicators ay ang Hall Suite Indicator by Insilico. Ito po yan, yung linya na yan. Yan, yung kulay, yung nagbabago lamang po ng dalawang kulay. Kapag kulay green ay ibig pong sabihin ay bullish ang condition ng market ni Bonk. Kapag kulay red ay bearish naman. At ngayon ay kulay green po siya kaya bullish po ang market condition ni Bonk. Dito naman ay ang ating dito naman sa ibaba ay ito yung pangalawang indicator natin na QQE mod.
Ayan. Siyempre, simple lamang po yung pagbasa rito. Kapag kulay blue ang nabubuo, ay bullish na rin ang signal yan. Kapag kulay red, ay bearish na rin. Kaya ganyan lamang po kasimple. Ngayon ay meron po kasi tayong dalawang pattern dito na nabuo rito kay Bonk. Isa pong descending channel pattern at yan po yung binubuo ng mga kulay blue na linya. At maliban po rito ay meron na rin po tayong isang ascending triangle pattern dito. At dito po sa ating channel pattern ay nagkaroon po tayo ng breakout dito sa upper portion nito noong matagal-tagal na to, noong April 22 pa ito. Isa po itong bullish breakout at active pa rin po yung kanyang bullish breakout na ito. Yan, dahil sa kanyang bullish breakout na ito ay ito po yung nakikita ko na pinakamataas na posible niyang akyatin na presyo, ang 40 digits 4802. Kaya dahil sa kanyang bullish breakout na yun ay active pa rin yung aking price target na yan na magpapatuloy sa pag-angat si Bonk at patatamaan niya yung ultimate price target natin dito na 40 digits 4802, dulot po ng kanyang bullish breakout dito sa kanyang descending channel pattern na ito. At maliban po rito ay meron na rin po tayong isang triangle pattern dito. Ayan, isang ascending triangle pattern kung saan ay nagkaroon na rin po siya ng breakout sa upper portion nito. At nagbibigay na rin po ito ng puwersa or bullish na puwersa kay Bonk para umangat ito. Kaya ayan, nakikita natin dito na nagkaroon po siya ng breakout nitong nakalipas na May 20. Yung nga lang at medyo nauntog po siya rito sa resistance line natin dito sa 40 digits 3443 at mukhang makakaranas muna siya ng retracement dito. Ayan, sa upper portion nito bago po siya ulit magpapatuloy sa kanyang pag-angat or muli po niyang susubukang basagin yung resistance line natin dito sa ikalawang pagkakataon. Yan, sa tingin ko ay baka sa ikalawang pagkakataon na ito ay malamang ay baka dito na po niya mababasag ito. At maliban po rito ay nakapag take profit na naman po tayo rito. Ayan, nakakasawa na, laging take profit na lamang. Ayan, kahapon po pinatamaan po ng nabuong candlestick natin kahapon ang ating nakaabang dito na sell pending order or take profit. Update po pala natin ito. Isa na po pala itong support line. Ayan, color coding natin dito is mga kulay red ay mga support line, kulay green naman ay mga resistance line. Kaya ayan yung ating signal po rito sa dalawang indicators natin dito ay gaya ng aking sinasabi kanina ay bearish na bearish po yung ating House Wheat indicator. Mapapansin po natin na medyo lumiit yung kanyang pangangatawan dito pero mukhang tumataba na naman siya. Ibig pong sabihin ay lumalakas po yung bullish momentum natin dito kay Bonk. At ngayon yung ating QQE mode indicator naman ay mapapansin po natin na lumalaki yung sukat ng mga QQE bars nito. Ibig pong sabihin ay ganun din. Sumasang-ayon na rin siya dito sa ating House Wheat indicator na lumalakas yung pwersa ng mga bulls dito kay Bonk. Pero ngayon ay posible po siyang magkaroon muna siya ng retest dito. Ay posibleng magkakaroon muna siya ng retest dito sa upper portion ng ating nabasag na triangle pattern. Pero tatalbog pa rin po siya dito at yan. Muli po niyang babasagin yung resistance line natin dito. Pero malamang ay baka hindi pa siya aabot, malamang magsa-sideways na siya rito. Ayan, baka hindi na siya aabot dito sa support line natin. Malamang ay magsa-sideways na siya kaagad rito at ayan, magpapatuloy na siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kasi bullish na bullish po yung signal natin dito. Malakas ang bullish na momentum natin dito kay Bonk. Kaya ayan, kung sakaling nabasag po niya ito ay ang sunod po na price target natin ay ayan, ang 40 digits 4282. Kaya dapat ay nakahanda po yung ating take profit na naman dyan. Kung saan ay ayan, sobrang nakakasawa na yung pagti-take profit natin. Ayan, nakakapagod na mag-take profit. Kaya ayan po yung aking mga spot trading position na ngayon. Ayan. Dahil sa dahil sa nakapag-take profit po tayo ngayon ay yan, meron po akong linagay rito na another buy pending order dito sa nabasag na support line natin dito. Ang 40 digits 2838. Kaya yan po yung aking mga spot trading positions, live spot trading positions dito kay Bonk para po sa mga gustong gayahin or kopyahin ang mga aking positions na yan ay ayan po, meron po akong dalawa na sell pending order or take profit. Yung mga kulay yellow na yan ay basta kulay yellow ay take profit po yan. Mga kulay blue ay mga buy pending orders po yan.
Yung mga dinaanan naman po ng mga candlestick ni Bonk ay yan naman po yung mga previous transactions ko rito or previous trades. Kaya yan, mapapansin natin na nakakadalawang buy na po ako rito at saka pero nakakaapat na po akong take profit dito kay Bonk. Ayan. Parang yan, maganda na rin yung kitaan natin dito kay Bonk. Yan pong muli. Check na lamang po ninyo kung gusto ninyong kopyahin yung aking mga spot live aking live spot trading positions dito kay Bonk. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.